ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Ngayong araw, isang tao at ang kanyang pamilya ay mabibiyayaan pagkatapos na maging blessing sa iba. Ako po si Paolo Bejones at ito ang Extreme Makeover Home Edition Philippines. Simula na ng bagong bahay at bagong buhay. Alright, design team, good morning! Alam niyo naman, dinadayo natin iba't ibang bahagi ng Pilipinas. This time, malapit lang. Valenzuela lang. Itong particular na kwentong ito, ay excited ako na ipakilala sa inyo kung sino yung beneficiary natin. Dahil sa dami-dami ng mga sulat, ito ay nakatawag sa aming pansin. Pagkatapos natin panoorin to, tiyak, iisipin ninyo na may malaking challenge pagdating sa disenyo ng bahay. Okay. Okay? Let's. Here we go. Okay, here we go. Benjamin Bernardino. Ang tawag nila sa akin, June. Ang talino ni Doc June talaga. Siya sa top 3 na estudyante namin. Nakakuha siya ng first honor nung nag-aaral siya. Accelerated siya ng high school. Instead of 4 years, 3 years lang niyang kinuha. Average na professional, trabaho na ng trabaho. Pag may kita at may oras ka, holiday kayo, pagkatapos naman, trabaho ulit. Isang gabi, kumukuha lang siya ng pera, may lumapit sa likod. Binuwid sa leeg. 1998, na-hold up ako, nabaril ako. Nasira yung spinal cord. 3 years old po ako nung na-aksidente si Daddy. Nung nagtaka lang ho ako nung bata ako na nakita ko siya nun. Kaiga lang si Daddy, hindi siya gumagalaw. Tapos binubuhat siya. Halos lahat ng nakakita, hindi na naniniwalang mabubuhay siya. Sumusuko na siya. Sabi niya, naku, hindi ko na ito kaya. Sabi ko, kaya mo yan, di ba matapang ka? Yun ang masakit na parte. Sa yung panahon na yun, lumalaki si Bea. Anong panahon na yun, naka-respirator pa yata ako. Eh, gusto mo makipaglaro. Hindi, makapaglaro dun sa bat. Yung aming konting na-impok na para sa mga anak ko, na ipagbili namin lahat yon para masuportahan namin yung gasto sa ospital. 8 years old po ako nung pumunta si Mami sa US. Umiiyak nun si Mami. Tapos na kinakausap niya ko yata si Daddy nun na matutuloy na siya sa States. Kasi doon siya magtatrabaho bilang nurse para matustusan kami. So, halos kabuuan ng panggastos na ginagastos para sa pamilya, sa kanya nang gagaling. Yung practice ko sa doktor, nakapakinabangon pa rin. Libre naman na ibibigay doon sa nangangailangan. Pero isang pangarap, nung bata ko, lagi yung sinasabi sa magulang, gagalingan ko. Kakaroon tayong bahay, ako magpapatayo. Nung nasa church ako, kinausap ko yung youth pastor namin na sana yun nga ipag-pray din nila, tapos ipag-pray ko rin na mapili kami dun sa Extreme Makeover para mapasaya si Daddy. So yan ang kwento ni Doc June. At kita nyo naman na iba yung disposition niya, no? Napaka-unfortunate na mangyari sa iyo yun. Imagine mo, mabaril ka na nag-withdraw ka lang sa ATM, di ba? Parang bigla ako mismo kinabahan nung pag mag-withdraw ako sa ATM. In fairness sa kanya na may nangyari na nga sa kanya ng masama, parang hindi siya nag-turn away from God. So nakikita natin yung ibang mga kapatid natin may kapansanan ay tinutulungan niya. Yun yung isa sa mga bagay talaga na nakatawag sa akin pansin. Pagkatapos ng kanyang pinagdaan ng unos ay tuluyang nagbibigay sa kanyang kapwa-tao. So ngayon, yung nanay ni June, tatay, si Doc June, dalawang PA. Na-impress ko dun sa family na despite yung condition nilang ganun, tumutulong pa rin sa kapwa nila. Divine kompleto ka, design team kompleto kayo, wala tayong dahilan na hindi makatulong sa kanya. So ito, very special natin gagawin. Special house for a special guy. Yeah. Design team! Let's do it! Yes! Doc June Bernardino! Doc June Bernardino! Morning, Doc June! Doc June Bernardino!
Pagkarinig ko kay Paulo, nagpasalamat ako sa Panginoon dahil sa dumating na yung blessing sa amin na hindi namin talaga inaasahan na noon pala dadating. Doc Jun, hello po! Good morning! Hindi ko sigurado ako, naiiyak ka ako eh. Siguro kung wala akong disability, manginginig ng konti ba yun eh. Ganun eh. Uy, ito na, game na. Tutuloy na. Nung narinig namin ang kwento ninyo, talagang walang kaduda-duda na deserving kayo sa bagong bahay at bagong buhay. Masaya ako para sa mga magulang ko. Magkakaroon ng bagong matitirhan. Mga boss na intindihan na ito, tumutulo, sisira yung bahay, nadidevalued yung bahay. At eto, kasama ko nga ang ilan sa mga tutulong para may tayong bahay. Eto si Joey, si Tristan, si Tessa, at siyempre si Divine. Iba yung nakita mo yung video. Pero iba rin yung nakita mo na siya in person. Nakita mo na may dalawang umaalalay sa kanya. Ayokong maawa kasi for me, more than awa ang naramdaman ko is hanga. Nakita namin si Tessa Prieto, yung pa namang artista na natutuwa ako pagka napapanood ko siya. Kasi ang ganda-ganda ng kanyang headdress. At talagang hinahangaan ko siya sa pagdadamit. Wini-wish ko rin na sana kasama yung mag-ina ko sa paglabas. Lalo na yung anak ko. Excited din yan eh. Go, okay na ba? Pasukin namin ang bahay ninyo. Inspect din namin. Ngayon na. Dito lang magkaroon ng accident. Alam mo to, Super Joby, masyado matarik to. Diba? Kailangan mas sloping. Mas sloping, hindi to, ano, Kasha ba dito yung wheelchair? Kasha? O masikip? masikip yung wheelchair dito, diba? Ha? Kaya nga, yun ang pinulungan. I think syempre yung parang naging design challenge rin namin na parang this is the first time na kailangan na parang may wheelchair access. Nakakaloka, may trapal talaga dito. Feeling ko tumutulo dito pag gabi. Sus ko, ang dami na natatanggal na kisame. Number 1 na yun. Masikip, yung daan. Hindi talaga para sa kanya. I'm not sure about this ramp. Okay lang na magka-ramp na ganyan, pero kung meron ka mga parang hazards na ganito nakapaliba. Ito, Ano? ito yung may hirap dyan, eh. Dave? Ito na rin yung banyo niya? Hindi. Hindi yung mga toiletries nandito. gamit niya nandyan lahat. The first thing I noticed at walang banyo si Doc Jun. Parang kasi na-notice ko may toothbrush doon tsaka parang sabon and stuff. So sabi ko, teka muna, saan ba yung banyo? Doon. Nakita yung banyo sa likod ng kusina na may 2 steps. So sabi ko, nagbabanyo siya doon. Yung PA niya natutulog Andyan dito? natutulog. Yung mga PA niya, doon lang sa 2 bangko na parang pinagpatong-patong. Tapos alam mo yung parang mat para sa mga baby. Pero maganda ho dito, mataas yung ceiling niya, tsaka may parang tinatawag nating ventanillas no, dun sa taas for proper circulation. Bihira ang bahay, makikita mo lalo na ngayon na ganun kataas yung ceiling height. Ang problema naman, parang hindi na maximize yung ganda ng ceiling height nila because kahit na mataas yung ceiling, medyo kulob pa rin yung pakiramdam dun sa loob ng bahay. Ako, Saan yung banyo na... Ito banyo ni Bea. talaga sinara dito. Okay. Masikip nga, oh. Kasi yung kwarto ni Bea masyadong malaki. Kaya parang naging tambakan. Kasama natin siyempre ang mga taga-Live Haven Inc. Ang Valenzuela Brass Band. Palakpakan din natin. Barangay General T. De Leon representatives at mga tanod. Nandyan din po sila. Santos Homeowners Neighborhood Association. Ang pinaka-importante, ang ating build partner, ang Bostik Philippines. Palakpakan natin ang Bostik. Kami po sa Bostik, kasama po ng Extreme Makeover Team, ay magpapatayo ng isang bahay na nakadisenyo para sa inyo at sa pamilya. Kung nakita ko yung grupo ng Bostik, saan lumapit yung representative, pakiramdam, confirmation talaga, matutuloy na. At siyempre, gaya ng sinabi namin, habang ginigibahan namin ito at nagtatayo kami ng bagong bahay, hindi naman kayo pwede manatili dito. Eto, isasakay muna namin kayo sa isang Hummer
papunta sa inyong destinasyon. Masayang-masaya kami na magbabakasyon, magbabanding kami magpamilya. Lalo na kasama namin si June. Hindi ko nga maiyan ang sarili ko sa kaligayahan. Siyempre, tuwan-tuwa ako. At natupad mo yung pangarap namin. Let's go! Alright! Yung magiging reaksyon ni Bea pagka naalaman niyang natuloy ito, yan, natutuwa yun. Kaya maganda nangyayari mo sa akin, tutuwa yun. Kaway! Bye-bye! Bye-bye! Kaway! Ang programang